my anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, and Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Beauty
Purihin po natin siya sapagkat siya lamang ang ating pag-asa at siya lang ang ating buhay. Awitan natin ang Panginoon ng buong puso at kaluluwa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin. Sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, basta't ikaw ang kasama, pangarap na kahit kailan, Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ulitin po natin sa Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y mangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagin na kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. We thank you, Father God, sa lahat ng iyong pag-ibig, sa dakila mong pagmamahal para sa amin, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos, ang dakila na patuloy na sumusubaybay sa amin, sa kagipitan man at kasiyahan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ka, Panginoon.
sa ating po mga kapatiran mula sa Better Pope Ministry in Navotas, in Bukawe, Mapulang Lupa, Santo Niño o Gubat, at maging dito po sa Pandi. Mga kaibigan din po natin sa ibang bansa at sa ibang panig po ng Pilipinas. Sinabi ko na. God bless po sa bawat isa sa atin. Pag-usapan po natin ang isang mahalagang paksa ngayon na kung saan ay binigyan ko po ng title na Be Strong and Courageous. Be strong and courageous. Gaano kahalaga ang paksang ito para sa ating sitwasyon sa kasalukuyan? Na tayo po ay dumadanas ng epekto ng pandemya at nakakaranas po tayo ng mga tinatawag na ECQ at andyan pa rin po yung mga pagpapatupad ng curfew hours. Be strong and courageous. At makikita po natin na in Joshua chapter 1 verse 6 hanggang verse 9 ay ganito po ang ating mababasa. Kung kayo po ay merong Biblia. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Kung ating po mababasa sa wikang Tagalog, ganito po ang ating matutunghayan sa inyo pong Biblia, sa Mabuting Balita Biblia. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito na sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Kung i-define po natin ang dalawang salitang ito na be strong and courageous, ito po ay dalawang bagay na kung saan ay mahalaga pong malaman po natin. Pag sinabi pong strong, ito po yung, kung ibig sabihin ay pagiging matatag, having a great power or force. Pagkakaroon ng malakas na puwersa at sabihin po natin, yung kakayanan, and ability to stand firm in any situation. Yung pong kakayahan na ikaw ay tumayo ng matatag anuman ang sitwasyon na iyong daanan o kaharapin sa buhay. Pag sinabi natin courageous, ito po ay pagiging matapang o pagkakaroon ng malakas o matibay ang loob. Ability to face or deal with danger. Yung pagharap din natin sa anumang panganib o sabihin natin sa anuman ding sitwasyon. Sense of superiority to opposition in spite of fear. Kung makikita po natin, ito po yung pagkakaroon ng kung saan kakayahan na harapin ang kaaway o kalaban kahit merong takot. Ito po yung dalawang bagay na sinabi ng ating Panginoon kay Josue.
na makikita po natin na sinabi ng ating pong Panginoon na kung gagawin mo ang bagay na ito, magtatagumpay ka. Parang itong dalawang ito ay hindi po pwedeng paghiwalayin. No? Sapagkat pag ikaw ay matatag, no? Dapat meron kang tapang. At kung ikaw naman ay matapang, no? Dapat talagang tibayan mo ang iyong loob. No? Parang sa ganun lang, makikita po natin na laging magkasama ang dalawang bagay na ito. No? Sayang nga lang, hindi ho nyo nakikita sa atin pong PowerPoint. Be strong. Bibigyan ko po ng emphasis. Ano? How many times do we need to be strong? Gaano kalimit o sabihin natin, gaano ang pangangailangan po natin na tayo ay maging matatag? Bakit sinasabi ng Panginoon na kinakailangang maging matatag? Gaano kahalaga ito? Hindi lamang po ito sa Joshua chapter 1, verse 6, sinabi ng ating Panginoon. Makikita po natin 3 times. 3 times inulit-ulit ng Panginoon kay Josue o kay Joshua, be strong and courageous. No? Pag sinabi sa Biblia, pag inuulit na ng 3 beses, ang ibig sabihin, napakahalaga na po yung mga salitang yan. No? Makikita rin po natin yan sa 1 Corinthians 15:58. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Meron nyo, magpakatatag na, huwag pang matitinag. Na, magpakatatag kayo at huwag matitinag sa paglilingkod. No? Sa paglilingkod po natin sa Diyos, ang dami pong oposisyon. Ang dami pong mga masasabi po natin pwedeng gamitin ang kaaway o maaaring magpagamit sa kaaway upang yanigin ang ating katatagan sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming discouragement in the ministry. Kung paanong maraming discouragement sa buhay natin sa araw-araw. Yung kakapusan natin ng mga pangangailangan, yung kawalan natin ng pambayad sa atin po mga bills every month. Yung kakulangan natin minsan na kailangan nating may bilhin pero wala naman tayong pambili. Meaning, ang dami pong nangyayari na nagpapahina, nagpapabaksak sa atin pong pisikal, sa ating emosyonal, sa ating spiritual na buhay. So therefore, we need to be strong and courageous. Amen po ba tayo riyan? Okay. When we say strong, hindi lamang ito tumutukoy doon sa physical na kakayanan po natin. Hindi sinasabi ng Panginoon na, Joshua, kinakailangan kang maging matatag at kinakailangan malakas ang iyong loob. No? But, hindi lamang ito tumutukoy doon sa pagiging malakas niya physically. I really believe na nung sinabi ng Diyos kay Josue na magpakatitag siya at tibayan niya o lakasan niya ang kanyang loob, sa ibang salita, magpakatapang ka. It involves not only physical but emotional. Kailangan matatag siya emotional. Mental, kailangan matatag ang kanyang mentalidad, yung pag-iisip niya. At lastly, spiritual. Kailangan matatag ang kanyang pananampalataya. At yan po ay para sa atin din po lahat. Nung sinabi po yan ng Panginoon kay Josue, it was a word of encouragement. Why? Bakit sabihin natin na ito po ay word of encouragement? Bakit kinailangan ni Josue na siya po ay tagubilinan ng atin pong Panginoon? Kung atin po makikita, ang verse na ito ay nagsasabi na dahil siya po ay pangungunahan po niya ang mga Israelita upang sakupin ang lupang pangako. Nang ibig sabihin, number 1, may malaki siyang tungkulin na gagampanan. May malaki siyang tungkulin na gagampanan. And maybe sa atin pong buhay, isa ka sa mga taong merong ginagampanang tungkulin. Bilang tatay, bilang nanay, meron kang trabaho sa komunidad, no? O sa iglesyang iyong kinabibilangan bilang pastor, bilang manggagawa o lingkod ng Panginoon.
At lahat ng bagay na yon, kay ikaw man ay tatay o nanay o pastor, manggagawa, hindi madali ang ating mga kinakaharap. Meron tayong tungkulin. At sabi ko nga, sometimes merong oposisyon. Hindi natin napiplease lahat ng tao na ating kasama sa trabaho at maging sa ating ministry. No? At yun ang masakit eh. Na kung minsan, ang hirap ng atin pong kalagayan, kahit pa tayo po ay sinasabi nating naglilingkod na tayo sa Panginoon, may mga discouragement na dumarating na nagpapahina sa atin pong sarili. Emotionally, mentally, and spiritually, nagiging apektado po tayo. Be strong and courageous. Maring, yung mga bagay na yon ay ang paglilid, ay ang pamumuno ay isang malaking hamon sa buhay ni Josue sa panahong yon. Sapagkat, for the first time, siya po ay naging successor, o humalili siya kay Moses, na kung saan ay pamumunuan po niya, pangungunahan po niya ang libu-libong Israelita na merong iba't ibang ugali. Kung sa tahanan, meron tayong 2 anak, 3 anak, kung ilan sila, yun din ang ugali na pakikisamahan mo. Kung sa iglesia, meron kang iba't iba, gaano karami ang iyong membro, iba't iba ang ugali niyan. At hindi lahat ng anak mo napiplease ka. Hindi lahat ng members sa church nagugustuhan ang pamamalakad ng leaders at ng pastor. And there are times, dumarating sa atin yung mga bagay na kung saan apektado tayo. Nasasaktan tayo, nadidiscourage tayo, and then, nakakawala ng kalakasan. Alam ng Diyos na mahalaga ito upang taglayin ni Josue sa kanyang pangunguna sa bansang Israel. Pangungunahan niya, sabi ko nga, ang libu-libong tao na iba't iba ang ugali. Naranasan po yan ni Moses. Yung katigasan ng ulo ng mga Israelita, yung kawalan nila ng pananampalataya, yung kulang na lang batuhin siya, papatayin siya sa pamamagitan ng pagbato kapag hindi nila magustuhan yung mga nangyayari, yung mga sitwasyon. Kapag nagkukulang sila ng mga pagkain at maraming demand sila na hindi natutupad, gusto na nilang saktan ang kanilang leader. And maybe, sa loob po ng iglesia, pwede ho nating maranasan yan. Ikatlo pong bagay kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng word of encouragement kay Joshua, may kakaharapin siyang marami at malalakas na kalaban sa lupang pangako. Biro nyo? Ibinigay na ng Diyos sa kanila yung lupang pangako, but kailangan nilang talunin ang lahat ng mga kalaban na madadat na nila sa lugar na yan. Kailangan nilang i-conquer ang lupaing yon na bagamat yan ay lupang ipinangako ng Diyos, pero kailangan mong palayasin at patayin yung mga kalaban na naririyan. It is a big challenge for Joshua. Na kung ilalapat po natin sa atin pong buhay, marami din tayong kinakaharap na malalakas, malahigante, na maituturing po nating kalaban o mga giants sa atin pong buhay na kung saan ay gustong sirain yung atin pong uri ng paglilingkod sa Panginoon. Malalakas ang dating ng mga problema. Parang ang tingin natin, malalaking gabundok na yung mga problema ang ating pong kinakaharap. Malahigante, katulad po ng kinaharap nila nung kanila pong sakupin ang Kanaan. Kaya yung ibang mga Israelita, yung unang pinadalang mga tiktik, sabi niya, hindi natin
kaya. No? Hindi natin kaya yung mga kalaban sapagkat mga higante sila. Ganon minsan kapag tiningnan natin ang ating sitwasyon na napakarami ang mga problema, malalaki, malalakas ang dating, parang gusto na nating sumuko. Nawawala tayo ng lakas ng loob na harapin ang mga bagay na ito. Pang-apat po na katotohanan, bakit kailangang maging matatag at malakas ang loob ni Josue? Kailangan niya ng matatag na paninindigan bilang leader. Hindi biro-biro ang maging leader, ang mag-lead ng napakaraming tao. Kailangan dito tibay, tatag ng loob. Kailangan mong manindigan sapagkat kung hindi, parang ikaw ang pasusunurin ng iyong mga nasasakupan. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maging leader, kailangang manindigan ka bilang leader kahit pa may mga oposisyon sa iyong mga pinamumunuan. Hindi mo naman lahat mapiplease lahat ng iyong pinangungunahan. Minsan yung mga disciples, may mga kani-kanya, mga damdamin dun sa kanilang mga discipler. At yun po ang minsan nakakalungkot, na dumarating sa buhay po natin. Kailangan mong manindigan. Kailangan matatag ang iyong paninindigan bilang ikaw ay isang namumuno. No? Kung yung mga tinuturuan mo, parang ayaw na. Kung yung mga bina-Bible study mo, parang hindi na willing makinig, ano gagawin mo? Nakaka-discourage. Ba't kinakailangan mong maging matatag? Hindi yun lamang ang magpapasuko sa iyo at magpapabagsak para sabihin mong, ayaw ko na magturo, ayaw ko na maging Bible study leader. Ayaw ko na maging pastor. Ayaw ko nang maging committee head o ministry head. Kasi ang kukulit nila. Ba't itong Joshua ito, na sinabihan ng Panginoon na maging strong at maging courageous, libo-libo ho ang kanyang pamumunuan. Libo-libo. Panglimang katotohanan, kung bakit siya in-encourage ng Panginoon ay kailangan niya na maging matatag sa pagsunod sa kautusan. Diba? Diyan natin mababasa yung sinabing, huwag mong kaligtaan na basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo yon araw at gabi. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alam niyo yung maging seryoso ka na yung utos ng Diyos ay talagang hindi mo talaga susuwayin. Based sa Word of God. At yung Word of God talagang bababad ka, sapagkat hindi mo masusunod yun eh. Parang yung Bible po natin, ang katumbas natin sa kasalukuyan, na kailangan maging matatag ka sa pagsunod kung ano sinasabi ng Biblia. Sapagkat yung pong Biblia, ang salita ng Diyos, yung po ay panuntunan at pinaka-manual po natin. Pinaka-guide natin para hindi tayo pumalpak sa buhay pagsunod sa atin pong Panginoon. 3 beses inulit ng Diyos kay Josue ang katagang ito. Be strong and courageous. And it's very important para sa bawat isa sa atin. Lalo pa sa bawat lingkod ng Diyos, sa bawat leaders, sa bawat workers sa iglesia ng atin pong Panginoon. Kasi ang dami na po pwedeng magpahina sa atin, magpa-discourage para tayo ay sumuko at para tayo ay panghinaan ng loob. Be strong, mga kapatid. Maraming hamon sa buhay ang po pwede nating kaharapin at hindi natin alam. Ano pa ang susunod pagkatapos ng pandemyang ito? Kung hindi tayo magiging matatag, baka isa tayo sa magsasabing, ayaw ko na, suko na ako. Number 2, the very important word, be courageous.
Ano ang ibig sabihin pag sinabing be courageous? No? Ayun. Courage, hindi lahat ng tao malakas ang loob. Pag sinabing courage, dalawang bagay. Yung ginamit dyan ng Panginoon is malakas ang loob o matapang. No? Matatag. Matatag ang loob, malakas ang loob o matapang. Ang problema, hindi lahat ng tao malakas ang loob o matapang. Marami malakas lang ang bibig. Pero hindi malakas ang loob. Ha? Malakas ang bibig magsalita. Na? Pag may kaaway, ba. Pero sa totoo lang, hindi naman katapangan. No? Meron, kasi, bakit? Sapagkat may mga machong lalaki. Katulad ni Brother Ram. Yan. Na? Machong tingnan. Pero pag lumipad ang ipis sa harap, tumitili, ay! Ako, tumatakbo na. Pag nakakita ng daga, kumakaripas sa takbo, mas mabilis pa sa daga. Ibig sabihin, wala yung courage na sinasabi. Di ba? Hindi matapang. Although physically, sabi natin parang macho-macho. Eh nakalulungkot lang na yung dalawang bagay na ito, yung pagiging strong and pagiging courageous, ay magamit ng maraming tao sa di tamang pagkakataon at sa di tamang sitwasyon. Yun bang ang tapang, matapang yung iba na hindi palampasin kahit yung maliliit na bagay na pwede naman sanang ipagsawalang kibo. No? At palampasin na lamang kung nagawang ka ng masama ng iba. Pero dahil matapang ka, ayaw mong patalo. No? Dahil matapang ka, ayaw mong matatapakan. Dahil matapang ka, gaganti at gaganti ka. But ang question is this, yun ba ang tunay na matapang na sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng ating Panginoon, be courageous! Maging malakas ang loob mo, maging matapang ka. Ang dami po mga nag-viral na videos na napanood ko po ngayong week, merong mga ilan, na pag pinapanood ko, kahit ako po naiinis din po ako minsan. At nakakagalit lamang mapanood yung mga taong handang manakit, handang manakit ng kapwa at handang pumatay ng kanyang kapwa. Na napakaliit naman ang bagay. Napakaliit ng issue na ipinaglalaban. Pero dahil nagtatapang-tapangan at puro tapang ang alam, hindi po iniisip na wala siya sa tama. Hindi nakakaunawa. Parang doon lumalabas yung kitid ng pang-unawa. Na kung pag-iisipan, po pwedeng maintindihan No? Pero, the problem is, matapang nga kasi. Can you imagine that? No? Hindi ko po biniblame yung iba. No? Pero, habang ako po'y nanonood ng ilang videos na nag-viral ngayong week, parang nakakakon lang. Gusto kong tumayong abogado. Gusto kong tumayong yung ako ang magharap sa kanila at ipaliwanag sa kanila. Ito yun. Ang liit na bagay, hindi mo naintindihan. Na? Hindi mapalampas yung galit, yung tapang. Wow, talaga na lang. Kulang na lang po. Talaga yung iba po nasaktan, sinapak, nagkabaranggayan. And nakakalungkot na umabot kay tulpo. Pero nakita mo, ikaw po pwede kang mag-analyze ng problema na pwede naman sanang palampasin. Pero dahil doon sa maling tapang, sablay. Ang resulta, lumaki pa ang gulo.
Nasira yung moral. Kung sa ating mga Kristiyano nangyayari, nasisira yung patotoo. Dahil nakita, ang liit ng pangunawa mo. Ang kitid. Ang iksi ng pasensya mo. Para sa isang maliit na bagay, kinakailangan pang humantong. Minsan sa makakasakit ka ng kapwa, ipababarangay mo ang iyong kapwa, mapupunta kayo sa korte. Na. Pag-isipan po natin yan. Paano natin paiiralin yung tunay nating tapang o lakas ng loob na sinasabi. Ang tanong ko po para sa atin ito ang tanong ko po para sa atin, ganun ba tayo katapang sa pagharap sa mga pagsubok na ating kinakaharap sa kasalukuyan? Sapagkat kung ganun tayo katibay, kalakas ng loob at katatag, siguro, hindi ho tayo bubuwal basta-basta kahit mas malalapang pandemic ang atin pong kaharapin sa susunod na mga buwan. Ganun ba tayo katapang na ipaglaban yung ating pananampalataya at ang patungkol sa ating Panginoong Hesus? Ganun ba tayo katapang na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan saan man tayo mapapunta? The problem is ginagamit natin ang tapang at ginagamit ng marami ang kanyang katapangan sa maling sitwasyon at maling paraan. Biblically, maganda ang intensyon at purpose ng Diyos. Bakit niya sinabi kay Josue, magpakatatag ka at magpakatapang? Ang tanong ko po ngayon, sino ba ang tunay na matapang? At saan at kailan ang tamang paggamit ng atin pong katapangan? Kung atin pong susundan ang atin pong PowerPoint, mas maganda. Puntahan mo, Joshua. Ang tunay na matapang at matatag, ganito ho natin makikita yan. Ang tunay na matapang ay yung lumalaban ka pa rin kahit nanghihina ka na dahil sa mga problema. Amen? Uulitin ko po. Ang tunay na matapang ay yung lumalaban ka pa rin kahit nanghihina ka na dahil sa maraming problema. At hindi po tayo exempted sa panahong ito. Lahat dumadanas ng problema. Dinadaanan ang pandemyang ito. Yes, kailangan nating magpakatapang. Ang tunay na matatag, sapagkat ang pinag-uusapan natin ay pagiging matapang at matatag. Yung tunay na matatag ay yung kumakapit ka pa rin sa Diyos. Kahit tila hindi na dinidinig ng Diyos ang mga panalangin mo. Nananatili ka sanang matatag. Kahit sa dami, sa haba ng iyong panalangin, parang hindi yata naririnig ng Diyos yun. Ang tunay na matatag ay yung nananatili ka pa rin sa pananalig mo. Kahit tila wala kang makitang pag-asa. Sana makita tayo ng Panginoon doon sa katatagan na yon. Na kahit parang wala kang maaninong pag-asa, nandoon ka pa rin sa pananatili sa iyong pananalig sa ating Diyos na buhay. Amen po ba tayo ron? Okay. Next is, ang tunay na matapang. Pa rin, ang aking pong gustong sabihin. Ang tunay na matapang ay hindi yung inilalabas mo sa ibang tao na humahantong sa malaking kamalian mo. Na kung saan ang ending, minsan, ay nasisira yung iyong magandang patotoo. Ang tunay na matapang ay yung pinaninindigan mo, yung paniniwala mo sa Diyos at yung kaya niyang gawin kahit nagtatagal
ang mga pangako niya. Hindi madaling maghintay sa mga pangako ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga po yung maunawaan natin yung patiently waiting. Nandun yung tiyaga sa paghihintay. Pero karamihan po sa atin, ako, hindi ko kayang, sabihin na napakatiyaga kong tao. Dumarating yung pagkainip, no? Dumarating yung sa haba, kahit yung pumila ka ng mahaba, mula umaga hanggang magpapacheck up ka lang. Pipila ka ng umagang-umaga tapos abutin ka na ng tanghali. Di ba? Kukuha ka ng ganitong klaseng dokumento sa ating gobyerno. Pipila ka ng LTO, pipila ka ng SSS. And then, tanghali na, hindi ka pa natatawag. Di ba nakakainip yun? Kaya binibigyang emphasis ito ng atin pong Panginoon yung ating katiyagaan sa paghihintay. At kinakailangan po natin ng tapang, kinakailangan po natin ng lakas ng loob, ng katatagan, upang atin pong panindigan na naniniwala pa rin tayo sa Diyos at naniniwala pa rin tayo sa kaya niyang gawin sa kabila ng parang ang tagal naman ng pangako niya na makamta natin. Di po ba? Ang tunay na matatag ay yung patuloy kang naglilingkod sa Diyos sa kabila ng mabibigat na sitwasyong iyong kinakaharap. Yung kahit parang parang napapagod ka na. Pero naroon pa rin na patuloy kang maglilingkod sa Panginoon kahit parang wala ka rin napapala. Kahit sa napakahaba na ng panahon ng iyong pagdi-disciple, parang ang bagal pa rin matuto ng iyong mga tinuturuan. Ang bagal pa rin lumago ng mga taong inaasahan mong maglilingkod sa Panginoon. But kinakailangan mong maging matatag. And this is the last. Ang tunay na matatag at matapang. Ang tunay na matapang ay may lakas ng loob na ipaglaban ang tama, lihis man ito sa paniniwala ng iba. Siguro si Moses, si Joshua, at yung ibang mga tao sa Biblia, pag atin pong nakita, si Daniel nung gumawa ng batas na ang sino mang sasamba, liban sa hari, na mahuhuli, ay iuhulog sa balon ng leon. Umatras ba siya? Yung time na nakita niya, nalaman niyang napirmahan na ng hari ang batas na yon, umuwi siya sa kanyang tirahan, umakyat sa silid sa taas, nanalangin tulad ng kanyang ginagawa araw-araw. Doon siya nahuli ng kanyang mga kalaban. Naging duwag ba siya? Hindi. Nanindigan siya sa tama. Yun ang tamang alam niya. Si Shadrach, Meshach at Abednego, na nung ipagbawal ni Nebuchadnezzar na walang ibang sasamba. Pag narinig yung tugtog, lahat ay kinakailangan lumuhod, sumamba, magpatira pa doon sa rebulto ni Nebuchadnezzar. Ang sino mang sumuway ay iuhulog sa pugon. Si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi lang matatag, matibay ang loob. At sila po'y nanindigan sa tama. Kahit alam nilang ito'y magbubunga ng kanilang kamatayan. I don't know, ilan sa atin ang merong ganong
tapang at tibay ng loob. Ang tunay na matatag, kahit nanghihina ay nagpapatuloy. Kahit nanghihina ay nagpapatuloy. Kahit bumabagsak ay bumabangon. Hindi yung, oh wow, naging kampante ka na lang, nakabagsak ka. Naging kampante ka na lang, nanghihina ka. Nanghihina ako, ayaw kong dumalo. Nanghihina ako, ayaw kong sumamba. Nanghihina ako, ayaw kong maglingkod. Naging kampante ka na. Parang iyon pa ang pinaninindigan mo at iyon pa ang ipinaglalaban mo. Hindi ko kaya eh. Sayang ang salita ng Panginoon. Be strong and courageous. Kung kaya't binitawan niya ng ating Panginoon, alam niyang sa panahong ito, mapapakinabangan po natin yan. And this is the last, ang tunay na matapang, hindi yaong sugod ng sugod, kundi yaong marunong magpakumbaba, marunong magpigil sa sarili, marunong huminahon, at magpatalo kung kailangan para sa ikabubuti. Hindi lang para sa ikabubuti mo, kundi para sa ikabubuti ng iba at ng kapwa mo. Minsan talo ka eh. Yung hindi ka makapangatuwiran, pero ipapaubaya mo na lamang na okay. Sila na ang may punto, sila na ang panalo, sila na ang may katuwiran. And then silent ka lang. Psst. Hahayaan mong si Lord na lang sa panig mo ang magtatanggol para sa iyo. Di ba? Mahirap gawin. Pero para sa akin, yun ang tunay na matapang. Yun yung tunay na matatag. At kinakailangan nating maisagawa. Hindi yung tapang natin, ilalabas ka agad natin. Sige! Pag minang hamon, patol agad. No? Hindi lahat ng tao pasensyoso. No? Pero, tayong mga lingkod ng Diyos, mas tinuturuan tayo ng Panginoon na gamitin natin po yung ating katatagan at yung ating tunay na tapang sa tama at maayos na paraan. Tapusin po natin. Pagsasabuhay na po tayo eh. Paano natin i-apply ito sa atin pong buhay? Sa panahong ito, na kailangan nating magpakatatag at magpakatapang o sa ibang salita ay maging malakas ang loob na huwag matakot na hindi panghinaan ng loob kahit dumaan tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Hindi natin po alam kung ano pa ang ating kakaharaping mga pagsubok sa darating na panahon. Ngunit may pangako na maaari po nating panghawakan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. At maaari po nating maasahan yung pagsama ng Diyos. Ano pong sabi po ulit? Josue chapter 1 verse 9. Alalahanin mong muli itong aking tagubilin. Tagubilin ng Diyos, ha? Ang Diyos ang nagsasalita mismo. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Ang Diyos po nagpapaalala para hindi lamang sa panahon ni Josue, kundi even sa panahon po natin sa kasalukuyan. At dapat po tayong magpakatatag, dapat po nating lakasan ang ating loob. Yung huwag tayong matatakot, huwag mawawala ng pag-asa. Kasi po, dyan sa verse pong yan, yung pong pinakamalaking katotohanan na gustong sabihin ng Panginoon kung bakit dapat kang
magpakatatag. At dapat mong tibayan ang iyong loob kasi kasama mo ang Diyos. Ano po sabi? Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Huwag nating iwanan lamang doon sa salitang magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa. But the most important sentence sa huli is sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta. The presence of God ay isa sa atin. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating kakaharapin sa buhay na ito. God is with us. Amen po ba tayo ron? God bless us all. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nawa po, patuloy tayong maging matatag at tibayan ang ating loob at gamitin po natin ito ng tama ayon sa ninanais ng ating pong Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay.